pwede bang sabihin na anak ka sa labas ni Chinese businessman? Yeah. Dahil pinaalaga niya sa foster dad mo, ikaw? Oo. Kasi, ang mga Chinese belief nun, hindi ka pwede mag-asawa ng Pilipina at hindi ka pwede magkaroon ng kabit. Kasi, yung asawa mo, nasa society din. Na malaking gulo yan sa society pages. Ginawa ko, kinilala ko yung pamilya. Sabi ko, gagambalain ko ang katahimikan na to sa isang paraan. Niligawan ko yung anak, si Daddy Chinese. Oh, wow! Narito po tayo ngayon sa Biñan, Laguna at ating pong kukumustahin ang matagal na nating hindi nakakausap na premyadong character actor na si Dindo Arroyo. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babaws channel. Halika na! Good! Uy! Idol Julius! Nice seeing you again. Yes, nice seeing you again. Pasensya na sa aking maliit na bahay at least na-discover mo to kahit malayo. Oo nga. The last time na nakausap tayo, parang 2 years ago. No? To be more precise, 2 years ago. And we talked about yung health mo, paano ka naka-recover doon. Tsaka doon tayo sa mansyon ng Batang Quiapo. Yes. Ano pinagkakaabalahan mo ngayon? Nasaan ka ba ngayon? Teleserye? Meron teleserye, dalawang nakalinya, hopefully with Gabby Concepcion, and one with Ruru. That's all in Channel 7. Okay. Career move. Tapos, yung kay Gabo, baka bigyan ako ng break. Ng medyo dramatic roles. To reinvent myself. Kasi, di ba, hindi naman tayo pwedeng bumabata at magpa-fight scene ka sa 20 years old, ikaw 60 ka na, Kaya definitely, I'm trying to reinvent. And tapos yun, may negotiation hopefully sa isang production for a movie contract. Hello there! Dominic! Hi, Dominic! Say hello po! How are you? Okay lang po. Okay lang. Minimi. Minimi nga siya, no? Okay? Okay po. Say bye-bye. Bye-bye. Bye, Dominic. Take care. Welcome po. Okay, see? Gano'ng kahirap ba mag-alaga ng anak na may autism? Lalong you will be challenged with patience. At saka, tiring. Very, very tiring. Kasi, ang oras nila madaling araw, picky eaters, tapos yun, yung sense of danger wala, tapos very sensitive. Ikaw nag-aalaga mismo? Walang caregiver or yaya? Therapy lang. Therapist? Wala, tapos yung mga anak ko, yun lang nagbabantay. Medyo magastos din. Oo, kasi ang therapy niya, check-up lang sa doktor is about 10,000. Tapos, therapy nga, yun nga, 1.5 an hour. That's 3 times a week. He can read a book. Even the hardest word like tranquility, epistemology, alam niya yan. Pero meaning hindi. And he can pronounce it, straight. Saan tayo pupunta ngayon? There's a coffee shop na malaki ang utang na loob ko. We are neighbors for about 20 years. Now, gusto kong makita nyo itong lugar na to. And you will like the coffee, plus the, makikita nyo kasi yung view, may Calax, may lahat. Sige. Please, let's go. Let's go. Me. Okay. Thank you. Meron kasi yung Bida Award kay Manny Pacquiao naman binigay. So dalawa kami. In honor sa mga kontrabida, at least binigyan kami ng privilege. Kasi usually binibigyan ng FPJ Award, puro bida. Diba? Ngayon, in honor kami as one of the awardee. And I'm so thankful with FAMAS and of course, FPJ. Uy, congrats dito. Yes. We're here at Barangay Biñan and this is the coffee shop na sinasabi ko that a very close family friend na ang tagal na naming nagtutulungan. Actually, mas marami siya tinutulong sa akin noon. And then, ito yung negosyo niya. May car wash to.
Tapos, may laundry. As you can see, marami. Oo nga, busy rito. Dati, dito yung coffee shop. Nilipat na sa taas sa dami ng nagpapalaundry. Hindi, patrons ng coffee. Kasi LaSalle is here. Don Bosco School is right around the corner. Diyan graduate lahat yung 5 kong anak. Don Bosco area. Ito, and this is Calax. Ito na yung Calax. Yan ang Calax. Tapos, so 1 corner away is LaSalle Sobel. Ayun. Kumbaga. Cafe Rajan? Hindi, Kaperahan. Cafe Rahan. Yeah. Cute, di ba? Cute, di ba? Ayun. And look at this place. Nice. Di ba? Hi. And you can... Sa kayo. Kasama na natin ang Living Miracle. Ang ating idol pagdating sa pagiging kontrabida. Pambansang kontrabida. Character actor, pambansang kontrabida. Dindo Arroyo. Dindo, nice to see you again. My pleasure, Idol Julius. Give me this chance. Sige. Thank you. Malaki ho ang utang na loob ko kay Sir Julius, kay Idol. Kasi buhat ho na na-interview niya ako, lumawak ho ang aking mga followers from 100 naging 200 plus. Second, 1,000 okay. Tapos marami na rin ako natulungan dahil na-promote ko yung Dr. Tan ng Binondo. It's a pancreatic cancer. Stage 4, 6 months to live. 6 months. 6 months. Go for broke, yun nga, I went to Dr. Tan. Tapos sinubukan ko, sabi ko go for broke, mamamatay rin naman ako, di mamamatay. Umiyak na lang ako sa loob ng kotse, sabi ko paano yung mga anak ko? Yun unang ko sinabi. Tapos sabi ko kay Lord, kung kukunin mo na ako. Anong iniinom mong gamot nun? Anong Yun klase? yung herbal. Ano ang klase? Okay, puro dahon. Dahon? Bark ng puno, may mga bugs. Okay? You don't know what bugs... Insekto. Hindi mo malalaman kung ano, but you will see, may mga paa, may mga pero wala na yung mga, hindi ipis. Okay. Basta siya, bug. Parang siguro I will say close to yung grasshopper. Anong itsura ng ng pancreas after nung chinek? Nung napagaling ka na dito? Smooth. Nagtanggalan na in the process of drinking that No chemotherapy walang radiation, walang lahat. Wala. Wow. I know. What a miracle, no? Ang kagandahan po kay Idol Julius, kasi ito, diretso, siya lang po ang taong nakita ko na nag-i-interview ng kahit na maliit na artista na lumalaki. Meron kasi dyan mga nag-i-interview, pipiliin lang yung may pangalan. Yung parang we don't get the chance to introduce ourselves na para magkaroon rin kami na same value. Kasi ang tingin ng kontrabida, babaryahin, bobo, nothing to show or prove anything, walang Pag bida, sorry no offense man sa mga bida, wala ho akong galit. Meron diyan suplado, meron diyan addict, meron diyan what have you. 'Di ba? Tapos pag titignan ka pa ng mga nagwa-vlog ngayon, pa hanggang ulo. Parang, ba't kayo ni-interview? Bakit meron kang Julius? No, honest. Ako, sinasagot ko lang. Kasi pinadala si Julius ng Panginoon. Wow, thank you. Hindi, honestly, Thank you. kasi nakita mo kami. That's the only thing that I like po with him po. Kaya lalo talagang in-idol. Kasi hindi lang naman ako, nakita nyo na previews halos lahat. Yung mga bumagsak na artista, inangat pa niya. Ako, ang laki na naitulong niya sa career ko. Being a person na I'll touch lang nung tumakbo ako, mas nakilala nila, yan yung interview ni Julius Babao. Yan yung ang laki na factor. Not just because I'm an actor, pero ang laki na tinulong mo kasi na-enhance yung pagkatao ko. And I was given a chance to explain my side. Kasi you guys, kayong mga people na nakaranas ng mga challenges sa buhay, kayo yung biggest teachers ng mga tao. Yes. At yung mga pagkakamali nyo in the past, yun ang nagiging gabay ng mga viewers natin para maging tuwid yung kanilang daan. At hindi sila nawawala ng pag-asa that despite all the failures, kaya mo pa rin bumangon.
At saka yung ginawa mo sa akin, na-enhance yung pagkatao ko. Na, hindi na pala kontrabida. Talagang trabaho lang yan. Iba pala ugali ng taong yon. Kontrabida ka pero nagugulat sila kapag may laman pala yung yung mga sinasabi ni Yan yung sinasabi ko, nagpapasalamat po ako kasi nga na-enhance yung pagkatao ko. Because sabi ko, ilan pa kaya sa amin? Ang merong ganitong ugali na pwede magsalita at mag-explain at to introduce na well-bred, well-educated, spiritual na tao, kung hindi sa'yo, sino pa, di ba? Thank you, Dindo. Anyway, salamat sa pagtitiwala. At galing pa ba sa atin si Dr. Tan? Kasi di bumog daw yung kanyang clinic. Ito na, honestly, dati nung pumupunta ako, 500 lang. A day. Okay? Hinahati niya yung 500 na yun. 150, 8 to 10, 10 to 12, tsaka 3 to 5. Okay? Tapos, may pahinga siya ng hapon. 500 lang yon. After the interview, ginawa mo sa akin, 1,500 minimum. Minimum. Oh my gosh. Alam mo? Dr. Tan, deki naman, Dr. Tan. Hindi, pero pagka sinabi ko na galing kay Dindo, minsan hindi niya sinisingin. Wow! Yung may mga ibang hindi kaya talaga, sabi ko 500 lang ho yan. Pagka hindi nyo kaya, sabihin nyo, hanap natin sponsor. Mga ganun yung lagi ko sinasabi. Di ba? Na para doon sa tumataw. So sinasagot mo yung mga nagbe-message sa'yo? May mga iba. Galing. Nakakatulong ka talaga sa mga tao. Kasi yun lang yung sinasabi ko Yung buong buhay ko, kung hindi ko man naabot yung mga pangarap kong malaki, at least yung natutunan ko sa Panginoon na maging mabuting tao, iyon ang ginagawa. Galing, well said. Saan ba address talaga nun? Okay, this is number, I don't know the number, that's Fung Yu Building, right across Metrobank, Ongpin Street. Ayun. Sa gilid po ng Binondo Church is Ongpin Street. Pagbaba ng Jones Bridge. Kung galing ka ng Luneta ng post office, pababa, Savory, dire-diretso Ebitin, simbahan, kanan is Ongpin Street. Hanapin nyo lang yung Metrobank. Across that is the building of Dr. Tan. Ayan, okay. Yan malinaw na yan Kung hindi nyo pa na-gets, i-rewind nyo na lang. Again, you can get in touch with me po through Facebook. Tutumugi ka pa dyan. I don't mind. Okay lang Hindi kasi ang laki ho na itinulong sa akin ng Dr. Tan. Nabuhay po ako. Napatapos ko yung mga anak ko. Hanggang ngayon, they're enjoying me. Kasi nga, I lost my wife, 2009. Anyway, doon sa mga viewers natin na gustong malaman yung kwento ng health journey ni Dindo, punta na lang kayo sa, doon sa aking vlog with him, yung previous vlog natin, i-type nyo na lang Dindo Arroyo, Julius Subaba, lalabas yun doon. So, kaya pangalawang interview pangalawa na to hindi na natin masyadong pag-uusapan. Yes. Ang gusto kong malaman ay yung mga kwentong showbiz mo. Okay. Kamusta ba ang naging buhay mo sa showbiz? At hindi ka talaga nabigyan ng break para maging bida, di ba? May mga offer. Pero ang sabi ko, kung bibigyan mo lang ako ng isang pelikula, ayoko. Kailangan 3. Why? Pagka sumablay yung una, may 2 kang pangsalo. Pwede kang bumawi. Meron ka agad. Kung isa lang, paano ka babawi? How will you prove yourself na potential ka? Second, sabi ko, business-wise, alam ko yung itsura ko Hindi pang superstar. But I can deliver characters that you want. Mas challenging sa akin. Diba? No offense, man. Ang dami nung nagbida dyan, nagkontrabida din. Challenging role At saka sana po, huwag nyo hong pagsasabayin yung meaning ng kontrabida at saka goons at saka stuntman. Iba-iba po yan. Magaganda po ang trabaho niyan, pero kanya-kanyang yan. Ang nangyayari kasi, pag nakita, ay, goons yan. Nung tumatakbo ko, goons yan Sabi ko, character actor ho ako. Kumbaga, iba-ibang role, kaya nga sinabing character Yung mga goons yan yung mga, pinasok ko rin yan. Sabi ni Philip Salvador, dito mag-background ka. Yun ho yung mga goons na nasa likod, background, babarilin ni Ipe, patay. Yon, inabot ko yon kasi gusto ni Ipe, ni Philip Salvador, gusto niya maramdaman ko from baba hanggang taas. Sabi ko, niloko ko nga siya, tataas ako. Aabot ako doon. Sabi niya, maniwala ka lang sa akin. Kasi nakita niya yung potential. Sabi niya gano'n, iba, height mo, iba ang laki mo nun. Tapos yung iconic
hair Steven ko. Seagal hairdo. Ano yun eh, dati nga yung isang director sabi, Dindo, akala mo ba dito sa pelikula ko, tawag dito, pang-hippie, yung 70s, mahaba buhok. Hindi niya alam, nauuso na sa Miami Vice yung mahabang buhok na Vicente. Yung mga Chicano. Yes. Gano'n, no? Ginaya ko. Ginaya mo. Doon ko kinuha. Pati yung outfit mo para Miami Vice, di ba? Naka-fold na blazer. Oo, kasi pag lumalabas sila Paquito at saka sila Manong Kids at saka sila lagi na kumaong, naka-rubber suit. Kontrabida. Pinag-usapan namin ni Ipe, gusto ko pagpasok ko, iisipin nila, ano ba to, kampe o kalaban or spy? May texture yung character. Diba? Sinong favorite na, na katambal mong action star? Kumbaga, sinong naging... Fernando po. Tell us a good Fernando po story na unforgettable for you. Si Fernando po, pagka binigyan ka ng dialogue, babasahin mo yan, hindi tayo magre-rehearsal. Si Tiago, the assistant director, will face me. Throw lines ni Fernando po, sasagutin ko. May camera na dyan. Da-dialogue ako ngayon. Kung ano yung rehearsal, yung pala, tinitake na niya. Wala si FPJ doon? Oo. Tapos kukuha na separate si FPJ. Tapos yung dalawang shot naman. Tapos, pag gusto niya, sabihin, galing mo, ayaw niya maririnig ng tao. Gagawin niya, tatagalikod yan. Gaganon. Okay ka. Hindi nagsasabi. Hindi. Ano ang purpose doon? Bakit? Para walang mainggit. Favorite diyan ni Fernando po eh. Nakita ko ginanunan eh. May mga naiinggit. Ay, hari yun eh. May mga naiintriga. Yes, hari ito eh. Di ba? Siyempre, gagawa ng kwento. Kaya naman pala, paborito ni Fernando po. Inaanak ni Fernando po sa kasal. Pero siya ganon. Kaya lang, sabi ni Tiago, the assistant director, hawakan mo yung kamay. Para nakita mo. To acknowledge. Yes. Yung mga ganon. Di minsan, ito ba, nagalit ang Fernando po. Lagari ako eh. Konting yabang Lagari ako, I was making 15 movies in 1 week. May eksena kami. Confrontation. Papalitan lang ng ilaw na ganyan. Nahiga ako. Uminom akong dama. Ayaw na may nahihiga sa set. Take tayo. Rehearsal tayo sabi niya ganon. Pinanood niya ako. Nag-buckle ako rehearsal. Tulog ka kasi ng tulog. Di, tahimik na ako. Action, take 1. Okay, uwi. The next day, balik kami. Ano yan eh, Monday, Tuesday, wala, Wednesday, balik ako. Nakaganon ako, naka-fatigue. Todo ang init ng costume ko eh. Ba't nakayoko ka? May lagnat ka, ba't di mo sinabi? Sana pinakap ko na. Nung Wednesday, cut off ng ng pasweldo mo. Friday ang swelduhan eh. Cut off. Pagka tinanggal ko yung sarili ko at pinakap yun, wala sa sweldo ng Friday. Tapusin na ho natin. Kaya bala nagbakal ka nun? Opo, 40 hulagnat ko nun. Ba't hindi, tumalikod lang. Kasi hindi ko, pinatunayan ko sa kanya na trabaho. Hindi ka tamad. Not only that, hari to eh. Minsanan lang to. Hindi mo pwede sagutin. Tsaka minsanan lang to, di ba? Kung mali ako, totoo naman nahiga ako eh. Totoo naman natulog ako eh. Totoo naman, dami ko kasing trabaho. Ayun ang mali ko, di ba? Tapos magrereklamo ako sa kanya. Hindi naman niya kasalanan. So basically, hindi ako nagtampo. But pinakita ko lang sa kanya, I was being professional about my work. And since then, naging okay yung nyo? Yun na. Ano ko na siya, hindi ko pa siya ninong nun. Tinanong niya, anong gusto mo pagsikat mo? Sabi ko, yung pagsikat mo, hindi ko kaya. Pero kung paano ka nire-respeto ng tao, yun ang gusto ko matutunan. Paano ginawa niya? Sabi niya, tanda mo, ang pakisamahan mo, yun nasa baba. Yung mga crew, yung utility, bakit? Sabi ko, bakit ho? Kasi, yung mga yan ang magdadasal sa'yo. Yung mga stuntman na yan, yung mga goons na yan ang magdadasal sa'yo para sumikat. Kasi magkakatrabaho sila pag sumikat ka. Sige, tumabi ka sa bida. Sa tingin mo, pag dadasal ka ng bida sumikat, baka mawala sila trabaho. That is Fernando Po Jr. for you. Iba pala talaga siya. No? Iba ang puso niya sa mga mga ordinaryong mga manggagawa. Hindi ka na nakasali sa kampanya. Hindi ka sumali ron. Hindi, tumawag ako sa kanya, sa gano'n, Nong, sama ako dyan, pag-ikot mo, kahit na Howie Boys. Ay, ano apelyido mo? Arroyo. Sino kalaban ko? Arroyo. Bakit sasama ka?
Kainis! Kainis, di ba? Pinikon ka pa eh. Dito ka lang, tumanggap ka na tawag sa opisina. Galing niya, no? Naisip niya agad yun, no? Di ba? You're talking to the king. Di ba? Pero nakakatawa, di ba? Pero i-swing mo yun, the other way around. Oo, di ba? Tsaka Tinan mo to, Arroyo, pero ako sinusuportahan. Pwede ka nun, di ba? Oo, di ba? Halika, inanak, kailangan kita eh. I need manpower. Hindi mo naman ako sisingilin, di ba? Mga ganun eh. Pero hindi. Iniisip na, katawa-tawa naman talaga eh. Di ba? Nandito po, si Dindo Arroyo. Sino kalaban mo nasa kabila? Nung nawala siya, kasi I'm not close to my father. Mas naging close ako sa kanya. Talaga? He was my father. Hanggang ngayon, naiiyak ako pagka naalala ko. Yung tatawag yan na, kamusta ka dyan? Sa shooting mo, ganyan-ganyan. Padalang kita ng babae. Yung ganyan, para sumaya ka. Alam mo naman yung si Raulo yun eh. Tapos sabihin ko, Nong, hayaan mo, magpapalamig na ako ng beer. Hintayin mo lang ako. Minsan tatawag yan, Do, may shooting tayo. Nandiyan ako 30 minutes. Paranaque pa ako nun eh. 30 minutes, andyan ako sa opisina mo. Yabang mo, andito ako sa Subic, paano 30 minutes? Ganun siya kung kailan niya gustong tawagan. Parang tatay talaga. O parang kuya, no? At saka siya talagang tatawag. Hindi yung uutusan si sister. Hindi. Siya mismo tatawag. Ayaw mo na gumawa pelikula, tinatamad ka raw. Sana naman ang galingan, Nong. Diba? Yung pala, good time lang ako. Tinatanong lang niya kung may trabaho ko. Kahit may trabaho ko, kinakancel ko. Aarte ako doon sa kabila. Sakit ng paa ako. Pero nagsushooting na ako. Malaman nyo kay Fernando po. Sige, subukan nyo kontrate ako kay Fernando po. Diba? Wala ko kontra kahit sinong director kahit sinong producer Sa kanya ko lang nakita yung pagmamahal ng isang ama sa mga kasama ng artista. Tapos mayroon naman, sige, Nanette Medved na lang. Okay? Sige. Hinukay ko na libingan mo. Sabi niya, Tinto, kasama ko siya sa workshop actors workshop. Sabi niya, paano to? Hinahalikan ako ng mga goons. Naiilang ako eh. Ganun ba? Ito, wintergreen. Ano yan? Wintergreen. Paid mo sa, sa katawan mo. Kita mo, sasabihin ko kay Derek nang chachansin. Paano? Mamamagamuso niya. Tignan mo. Halikan, pagka hinalikan, di magaan. Derek, kita mo? Kasi nagrinig niya. Oo. Kahit sa fight scene, pagka alam ko mas marami akong suntok, mas i-exaggerate ko yung pagtama. Isang suntok lang, binubulagta ko na. Minsan nga, may kadouble ako. Yung bida, Dindo, pagsapo ko dito, babalandra ka dyan. Yung double mo muna. Hindi, gagawin ko na. Kaya lang, minsan, pagka yung double, kailangan pera, sasakit kagad pa ako. Direct, sakit na pa ako. Oo, para tumira na siya. Kasi abutan ko rin naman eh. So, duktong na yung sa akin. No wonder ikaw pala yung talagang pambansang kontrabida. Hindi lang yun. Kung bang ikaw yung version ni FPJ na kontrabida. Kasi nga, yun ang sinabi ni FPJ. Sabi niya gano'n ni Presidente, ni Hari. Sabi niya, pagka, wag kang feeling superstar. Makiramdam ka. Ilang dekada ka na sa showbiz? 1989, pumirma ako ng 9 movies. 1990, pumirma ako ng 15 of January. March, another 27. Ended up in 7 years, 127 or 227 movies. Wow! Grabe. Dapat bigyan ka na ng Lifetime Achievement Award. Hindi, sa akin yung award sa FAMAS binigyan ka, di ba? Was enough for me. Kasi, sabihin na natin, hindi biro-biro magka-award. Lalo na FAMAS. Diba? And this is the very first time nagbigay sila ng Kontrabida Memorial Award. Magandang yun. It's President yun sa iba pa, no? Para sa mga kasama ko rin. Pwede rin pala ako makakuha ng FPJ Memorial Kontrabida Award. So, yung namin, yung position namin as kontrabida, lalawak na ngayon, magkakaroon na ng meaning, magkakaroon na ng essence, magkakaroon na ng value. At lagi natin napapanood si Dindo sa mga sa Netflix, nakikita ka namin sa mga comedy. Kaya minsan, multo ka. Minsan. Yes. Saan ka nakakita manananggal lalaki? Usually babae, di ba? Hinati ako, nilagay ako sa puno ni Senyor Ramon Revilla, Senior. Andun, yung pakpak ko gumagalaw. Pinaakyat ako doon. Doon ako nagdi-dinner. Kasi hindi pwedeng bumaba. Nakakapit na sa akin yung pakpak eh. Tanong mo, magkano per day? Magkano? 350.
Ay, sorry, 150 lang pala. Kasi may cut pa yung ano ko eh. Oo, 150 lang yung napunta sa akin. Grabe naman. Para maging manananggal? Hindi, yun nga hindi. The point there is that I want to learn. Okay lang. Sige, go. Kasi, kesa naman, kung kailan malaki pa pangalan mo, wala ka namang acting, at wala ka natutunan, sayang lang. Ilang oras ka doon sa tuktok? From 7 ng gabi hanggang alas 4 madaling araw. Hindi ako nagbibiro. Jumingle ako sa bote ng Coke. Ito na sinabi ko. Mahal ko yung trabaho eh. Tapos sabi ni Ipe, huwag ka nang kukuha ng ganung role ha. Kasi bibigyan na kita ng magagandang role eh. Sabi ko lang, sige, bigyan mo ako pera para mas madali. Hindi na ako nasampa doon kasi 150 lang, di ba? Sabi niya, hindi talaga, kailangan mo. Hindi, biro lang. But that is what I'm saying. The passion of being an actor has no limit. Kailangan yan, pag-aralan mo yan at tanggapin mo yan hanggang mahalin mo yan. Tama. Kasi kung hindi ko tsinaga yun, sa tingin mo, yung maghintay ka rin maghapon tapos kukunan ka ng, dapat tatawagin ka ng mga 4 in the afternoon, pero kukunan ka alas 3 ng madaling araw, tapos suntukan pa. Diba? So pag uwi mo, gising na gising ka, anak ng tipaklong, ano ba gagawin ko? Diba? Imbis na pwede kasi, noon, uunahin mo ng bidang babae. Yung mga senior, puro dialogue. Kaya pagdating sa mga bata, suntukan kayo dyan, takbo, barel, lala! Mga bangkay, nagawa mo na. Yung mga... Ay, may kwento ko dyan. Zombie. Eto, Zombie. Lito Lapid, Dorano, kapatid ko, Johnny Delgado, first day shooting, kabaong scene. Higa ako, di ba? First time, nakaganon pa yung pa ako kasi hindi kaya, 6-footer ako. May curse daw yun. Huwag ka raw may higa sa kabaong. Dahil? Malas. It's either your career will fall or anything will happen. Basta. Nangyari? Nilagnat ako sa umaga. Sa gabi, wala. Kinabukasan. Ginagawa ko noon, lagari noon, Dorano, was Contreras Gang. Tumakbo kami, 50 meters, hinahabol kami ng pulis. After that, nagkasakit ako. Halos palitan na ako sa Contreras Gang at saka sa Dorano. 3 linggo ako sa hospital. Wow. Tanong mo kung ano sakit? Hindi, tanong mo kung ano sakit ko. Wala, lagnat lang. Ayaw gumaling. Oh my gosh. Yun yung curse. Dialogue kasi doon, parang paghihiganti kita, nagda-dialogue ng voice-over si Johnny Delgado. Kumbaga, so sabi nila, hindi raw ako nakuna ng closer. Sabi ko, sige, tayo mo yung kuha na mo ako, nakatayo na. Tapos cover lang. Cover lang inilagay ko, ayoko na. So may kasabihan talaga sa showbiz na ganyan? Meron. Kapag humiga ka sa kabaong, mamalasing ka? Kaya si Palito, per hour ang higa. 10,000 an hour siya. So sa sakripisyo na lang yun? Hindi, kaya minamala. Kaya nga hindi tumaba eh. Pero sinwerte sa... loko lang. Alam ko wala na siya. Kaya nga niloloko ko lang. Pero siya lang rin nakita ko nung burol ni Fernando po, pumila pa. Talaga? Pumila pa. Nung napansin namin na si Tatay Palito nandun, nakapila. Pinatawag. Ang pag-aartista ko, nasa puso talaga yan. Yung kaperahan, saka nyo ho isipin yan. Kasi pag magaling kayo, kayo ang mananawa sa offer. Tama. Well said. Pag-usapan naman natin yung hindi masyadong magandang aspeto ng buhay mo. Ito, mukhang ngayon lang natin pag-uusapan ito uli sa social media. Ikaw ba anak daw ng isang bilyonaryo? Hindi ko pwede. Ang tunay mong ama ay isang mayaman na Chinese billionaire. Yeah, I would say yes. Pero kung susukatin ko yung yaman, hindi ko alam. Ayokong sabihin ganong kalaki. Pero kung nandun siya sa mga top corporation sa industriya ng textile, pang number 1, number 2 siya sa Pilipinas. Tycoon ba siya? May tuturing tycoon? Exactly. But he passed away na, no? Kaya ko lang naman nilabas yun sa isang interview na I'm adopted. This is the only time that I'm admitting na kaya hindi ko rin ma-amin because my real father is parang hindi pure Chinese but Filipino-Chinese. Filipino-Chinese. Na talaga pag nakita mo, sabi mo hindi. Pero meron akong mga shots na lumalabas yung pagka-chinito. Kumbaga.
Tapos, the saddest part, kaya hindi ko pinag-uusapan, or hindi, kahit minsan hindi ko binanggit sa mga anak ko until they've seen that interview with Chinky. With Chinky Tan. Kasi ayoko ma-burden sila sa trouble. Tapos, kung yung nanay ko, yung totoong nanay ko at totoong tatay ko, hindi sila nag-effort to find me, why will I go and tell them anak niyo ko? Kung sabihin niya hindi, di tapos ka na. Dead end. Kung alam ko at alam nila, kilala ko sila, hindi ako lumalapit, ano kaya mas mahirap doon? Yeah. Diba? Alam naman niya eh. Obvious naman eh. Ilang taon ka nung nalaman mong ampon ka? 4 years old, magpa-5 na ako noon. Yung isang kapatid ko, ina-Alaska ako, ampon, sinipa ako, nalaglag, tumama yung ulo sa TV rack, pumutok. Kasi nga, pati yung mga katulong, yung mga... kasambahay, yung mga yaya noon, ako pinag-uusapan. Narinig mo na ampon ka? Kaya nga ginaya nung kapatid na, yung kinakapatid ko, or well, my step sister, na ampon. Isa manggagaling yun, hindi doon. Hindi mo tinanong yung foster parents? Then, ganito, kung ikaw ang tatay ko, hindi mo aaminin. Sa tingin mo, yung bata ka, sasabihin niya, hindi, nag-iilusyon ka lang anak, huwag mong pinag-iisip yan, kanino mo narinig yan? Denial. Parang addict. Tanungin mo addict kung addict siya. Hindi. Sabihin mo, anak mo ba ako? Alam mo sabihin niya, hindi. So never asked it? You just felt it? Siguro, instinct, intuition, na I will never get an answer. You know, I'm not philosophizing the situation, but you can see, obviously, if you're a child or anak ni Chinese, nandun ka kay Chinese. Wala ka ng question. Pero at a young age, syempre, may chance din eh. Kung talagang close ka sa parents mo, there will come a time na matatanong mo eh. Yun nga ang problema eh. So, what I'm saying here is that hindi ka close sa kanila. No. Medyo may distance. Basta lagi silang galit sa akin. Okay. Lahat inuutos nila sa akin. Siyempre, bilang isang anak, at alam mo na hindi ka anak, hindi ka pwede magyabang, at anytime pwede kang palayasin saan ka pupunta. Ramdam mo rin yan sa mga kapatid mo? Oo. Kasi papansinin mo, lahat ng mga lumang damit sa'yo, lahat ng lumang gamit sa'yo, lahat ng mahihirap na trabaho sa'yo. May apartment kami noon, 3 kaming lalaki, ako lang naghahalo ng semento. Sabi ko, bakit yung dalawa hindi pwede? Yung isa kasi, magdedentista, yung isa naman, lawyer yon, matalino yon. Ikaw, medyo malaki ka kailangan matuto ka, hindi pwedeng para ka lang kawayan ng isang mataas na walang lilim. Mga gano'n ang sinasabi. Tapos, hayaan mo, bibigyan kita ng sweldo, magkakaroon ka dito. Wala rin. There was a time, ito pa, pinakamasakit, na icing of the cake, na talagang hindi nila ako anak. Graduate ako ng high school, ako lang mag-isa. Ni kapatid, wala. Mamatay man ang 6 ko anak. Kahit yaya? Walang representative? Wala. Ikaw lang mag-isa? Tumatawag ako. Ayan. Wow. Teacher ko ang naawa. From the crowd, lumabas siya. Kasi wala namang advisor dapat na pupunta ng stage, diba? Tapos palakpakan. Yan. Yun, doon na lang yun. How would you describe yung feeling mo na yung mga classmate mo, may mga magulang? The same thing when I was young. I was quiet. Every time I get to discover things that is so obvious answers to my questions, I get to keep quiet and then ask the Lord. Hindi ka emotional sa mga panahon na yan doon habang nandun ka? I would say I will cry. Pero no one will see that. Hindi ako iiyak sa maraming tao, magtatantrum, sasama loob sa kanila. Hindi, pag-uwi ko doon, naghugas pa ako ng plato, naglinis pa ako ng kotse. Parang normal lang? Yeah. Hindi mo man lang tinanong, ba't di man laki pumunta sa graduation? Hindi, tumatawag ako sa kanila eh. Ay, sandali lang, tingnan ko, may tinatapos na ako. Yung isa naman, nasa customs ako may hinahabol tayong mga ganon. Tapos, wala pa tatay mo dito sa opisina. Wala na. Ay, umuwi ako security guard na lang kausap ko Wala man lang parang kumain tayo sa labas, pasensya na anak, babawi ako. Wala ganon. Wala. Umuwi ako, mga 9 na ng gabi. Tulog na ako.
Saan ka, humugot ng lakas ng time na yan? Sinong parang kinakapitan mo? Walang iba. Hindi man ako spiritually, religious then. Isa lang nakita ko noon. Ang natutunan ko sa Don Bosco, maging malapit sa Panginoon. Sabi ko nga, kung merong isang tao na mas mahigit sa mga inaabot ko, ang Panginoon. So siya rin ang tinanong ko. Paano ka nakasurvive yan? Paano mo nagawa yan? Akong bahala sa'yo, anak. Doon na lang ako nabuhay. Kaya yun nga ho, kaya pati sa cancer ko, binigay ko talaga sa kanya. I'm not totally saying that I'm very, very Christian or I'm very, very Catholic or I'm very, very spiritual. No, I just have my faith. I believe on my faith. It might be blind or it might be, but it was a straight faith na mayroong Panginoon na buhay at tutulungan ako. I'm 60 plus now. Sa kanya pa rin ako hanggang ngayon. So, nung kabataan mo na yun, ang tinuturing mo parang tatay mo, ang Panginoon. ay siya. Oo. So, you're always in the church. Kung wala akong Panginoon, inaway ko ng yung mga taong umaabuso sa akin. At nag-serve ka, di ba, sa church? Yeah. Nag-umpisa yan, 11 years old ako, I went to a chapel dun sa village namin. Nakita ko, he was about 78, 75 years old. Na Spanish, I didn't know what altar boy is all about. Kasi wala siyang altar boy noon. So, nung ng water, holy water, at saka yung Eucharist, yung malaki, pinagsasama niya. So, lumapit ako. Kinuha ko yung chalice, lagay ko doon. Kasi matanda na, medyo mahina. Oo, kasi sabi niya, you want to help me? I will have Mass. Saturday yun. I will have Mass tomorrow morning at 5:30. Sige po. Yes po. So, punta ko. Doon ko lang natutunan. So, from 11 years old to 16 years old ako, ni isang pamilya ko wala nakakita na nag-serve ako. Pero lahat ng kapitbahay ko, alam nila nag-altar. Nag-altar boy ka. What does it do to you, being an altar boy? Anong pakiramdam mo? Kaya ginawa mo yan na matagal na panahon? Basta pagka yung lugmok na ako doon sa pain na inaabot ko, pinapacify ng Panginoon. I will just cry and then fall asleep and wake up in a very good mood. Tapos, do your thing, follow your parents. Kumbaga, wala kang magagawa kung hindi sumunod. Sumunod ka lang. Bago ka maging hari, kailangan maging soldier, di ba? Or magsaserve. So it's the same thing. I was serving the Lord. I was helping the Lord. Na kasi sabi ko, mayroong mas masamang sitwasyon kaya sa akin. The saddest part is, walang tumanggap sa akin. Hindi ako tinanggap ng parehong magulang. Kinahiya ako. Anong rason ko para hanapin sila? Kilala kita. Sa tingin mo, you cannot completely deny me from the very start. I was born, you weren't there. And the one who signed my it wasn't you or her. Pero, buong angkan ko alam. But no one will say anything kasi umaasa sila dito sa foster parents ko. Ano ka napunta sa foster parent? Si Chinese dad, owner pala, tapos general manager. Yung foster dad mo, general manager, tapos tunay yung na tatay mo. All of a sudden, wala nang hindi na sila nakita. I never get to find the reason why naghiwalay sila. And there's their picture. Dalawa sila. Yun lang picture nila. Na malaki. Parang isang coupon band na close-up pareho. Yun lang nakabalaandar doon sa bahay. Tinatanong ko sino yan. Best friend na tatay ang tawag namin. Yun lang. Tapos, after 17 years, sabi ko, ba't ano nangyari? Wala na, hindi nagsabi. Sinong nanay mo? Basta related do sa nanay ko. Yung kinalakihan ko nanay. Pwede bang sabihin na anak ka sa labas ni Chinese businessman? Yeah. Dahil pinaalaga niya sa foster dad mo, ikaw? Oo. Kasi, ang mga Chinese belief noon, hindi ka pwede mag-asawa ng Pilipina at hindi ka pwede magkaroon ng kabit. Kasi, yung asawa mo, nasa society din. Na
malaking gulo yan sa society pages. Tapos, sino ka naman na para pagmalaki nila? You're just a bastard. I'm sorry to use the word. Diba? And you think, nung time na yon, nung alam ko na, pwede ko bang bunutin yung buhok niya and then go for a DNA? Yung isa, yung nanay, I have all the possibility to get it. Pero paano? Tapos pag nakuha ko, tanong ko, pag nakuha ko, solid evidence, pag dininay niya, korte pa kayo, di ba? Saan ako pupunta? At what age mo na pagtahi-tahi lahat ng yan? Na ito pala tatay mo, ito pala nanay mo? It's a long process. It's all started when I was 5 years old. Isipin mo, punta kami ng Baguio. Lahat kami, picture, di ba? Tanong mo kung sino nagpipicture sa kanila? Sino? Ako. Ikaw? Ako walang picture doon sa Baguio. Okay. Okay? So, ba't hindi ka mag-iisip? Tapos, ikaw lagi ang mali. Wala ka nang hanggang namatay. Wala akong ginawa tama. What about yung paghaharap mo doon sa... Okay. And then, tinahi ko lang kasi tinatanong ko yung mga uncle ko. Sino ba yung anong yan? Yung ganito, si Chinese. Ganyan. Talaga. Okay. Ginawa ko, kinilala ko yung pamilya. Sabi ko, gagambalain ko ang katahimikan na to sa isang paraan. Niligawan ko yung anak, si Daddy Chinese. Oh, wow! Namontik na ako sagutin kasi hinihiram ko yung kotse ni foster dad. Ay, pwedeng bakit nililinis mo? May date ho ako ngayon. Sino ba yung ka-date mo? Kasi masipag ka eh. Kaya, anak ko ni Chinese ganito. Sabi sa'yo, hindi, kinuha yung susi. Pinakyat ako sa taas. Tawag ako. Hindi ka pwedeng gumamit telepono. Weekend, hindi ko siya nakausap. Kinausap ko naman. Walang explanation. Basta hindi ka pwede umalis. Gagamit niya. Umalis siya. Umalis siya. Tapos, nung nakausap ko na yung babae, sabi niya gano'n, ang dami mo nililigawan, pati yung best friend ko, nililigawan mo. Iba na. May mga nagsulsul na. Ay, isa lang naman ang pinupuntahan ko. Hindi ko kilala yung best friend. Kilala ko man yan, best friend, pero wala akong phone. Di ba? Usually, telepono lang yan, tatawagan. So, yun ang initial confirmation na talagang magkapatid kayo ron kausap mo. Kasi nanggigil yung isa eh. Si Foster agad. Parang ayaw kang paalisin. Tapos, nung meron na siyang sakit, gusto niya ako papakilala doon. Doon kay Chinese. I want you to meet, Tagalog hindi marunong mag-English pala si tatay. Papakilala kita doon sa Chinese dad. Chinese friend ko. Yung pangalan, sinabi. Tapos tinignan ko yung yung birth certificate kung totoo. Bakit doon? Pinalaki nila ako SIO. Tapos iba pala yung spelling. Iba pala talaga pangalan ko. Iba yung pangalan nila doon sa birth certificate ng mga kapatid ko. Sa pangalan ko, pero the same tone. Ang apelido mo? Ambrosio. Na ang spelling? CIO. CIO. Junior. Okay. Pinalaki ako, SIO, the second. Dalawa. Eto pa. Dati, ang pangalan ko is Ambrosio. Dapat S, saka okay? Hindi malalagay yung clue. Kaya kailangan. Konektado. Yung Conrado, sa foster parent ko. Yung Manuel, lolo ko. Tanong mo, kailan birthday ng lolo ko? December 4. Kailan birthday ko? December 4. So, nilagay lang doon. Convenience. Diba? So, dalawa ang apelido mo? Oo. Tatlo na. May Arroyo pa. Yun ang showbiz na apelido mo. Pero sa Ambrosio, isang SIO ang ending, tapos isang CIO. Noong nag-apply, ito pa isa. Diba? Apply ka ng lisensya. Lalabas mo yung birth certificate. Hindi pinahawakan sa akin ng birth certificate noon. Pero, nung inabot na sa LTO, lumabas CIO. Pinapapalitan ko, typing error, hindi nangyari, nagbigay ako ng lawyer, nagbigay ako affidavit. Hanggang ngayon. So kung hihingi tayo ng birth certificate sa PSA, anong spelling nun? CIO. CIO talaga? Ito, I will show you the difference. Ito, legally
ano to, lisensya sa barel. Okay. SIO. Okay. Nga, no? Ambrosio SIO. National ID. National ID SIO. Okay. Ito yung lisensya ko since I was 17 years old. CIO na? Yan yung matagal. Ito yung pinalaki sa akin. Nagbago? Hindi. Kaya pag kumukuha ako, ang tagal. Kasi wala silang makitang record na si SIO, na the second. Nagbago, ibig sabihin nagbago nga. From CIO naging SIO. Paano nabago yun? Itong mga to, talagang kasi old IDs ang binibigay ko. Ano sa tingin mo, bakit ginawang CIO? Kasi nandun yung pinakamarka nung totoong apelyido, nung Chinese. Intentional. Intentional, oo. Para may connection ka pa rin dun sa tatay. At that's the only way na hindi niya winalang hiya yung iniwan ng totoong tatay ko. Na-meet mo ba itong si totoong tatay? Nagkaroon ba ng chance na mag-meeting kayo? No. Pero if I get to see him, I get to follow him. Sinusundan mo? Stalking. You were stalking? Yeah, kung tatawagin stalking yon. Ano ginagawa mo? Paano stalking ginagawa? Kunyari, may conference siya, meron siya kausap, if you're talking about Shangri-La, di ba? Shangri-La, hotel, isang malaki yan. Tapos pwede ka doon sa taas lang. Makikita mo. Nandun ako. Nakikita ka niya? Hindi, kasi ang feeling ko, ang binibigay niyang picture, yung sa eldest. Hindi ako. Hindi alam ni daddy mo na... Alam niya. Yung mukha mo? Oo, nung bata. Nung bata? Oo. Pero siyempre, di ba, mag-change yan eh. But when you became Dindo Arroyo, tingin mo alam niya? Oo. Paano kaya? May sumusunod din sa akin besides sa stepfather ko. Kasi may nakakausap ako ibang tao na, kunyari na Shangri-La, di ba, mayroong lobby yan sa taas or mayroong ano yan, doon tapat ng Toy Kingdom, mayroong ano yan, tatayo ka lang doon, di ba, may lalapit sa'yo. Basta may problema ka, ito yung number ko. Nagpadala na siya ng tao? Oo, tsaka kunyari, susundan ko si Chinese, sa Manila Hotel. Malalaman ng foster parent ko, wala kang pera, piso lang alam kong pera mo, ba't sa Manila Hotel ka? Sinagot ko, bakit? Wala akong kaibigan na mayaman? Sinama ako doon? So feeling mo meron sumusunod sa'yo? Hindi. May nagmamatcheck sa'yo? Hindi. Interpol. Kahit na hanggang namatay siya, hindi niya inamin na Interpol siya. Pero lahat ng kaibigan ko, tatay mo pala Interpol. Nakita ko naman G2. Kumbaga sa Navy. Kumbaga. Teka muna, anong purpose mo? Bakit mo sinusundan yung totoong tatay mo? Anong purpose mo nito? I want to see my manners. I want to see how... In-observe mo na yung movements niya, galaw niya. Hindi mo pinlano na kausapin siya para magpakilala ka na... What, to hurt myself more? Hindi ganun. Kasi, di ba, ikaw ang lumugar sa akin na buhat ng bata ako, hanggang graduate ako ng high school, lahat ng paints na hinahanap ko sila, wala sila. Ni minsang maliit na note, kamusta ka, PI. Di ba? Baka matuwa pa ako kahit minura ko eh. Wala eh. Tapos, you think they will not deny? Kahit meron kang DNA, di-deny, di-demanda mo, saan ka kukuha ang pera? What I'm saying, it is so frustrating to be a bastard. It is so frustrating you don't have any mom and dad na pagpasko, simbang gabi noon, na talagang kasama mo. Napakahirap para lapitan mo, and then another occasion na naman na isang dagok na naman na wala ka talagang... Kasi this guy is not an ordinary guy. He's a rich guy. Sabi ko nga, di ba, billionaire, di ba? Eto lang. He could have, supported you through the years. But lumaki ako, Julius. Remember, lumaki ako dun sa thought na money talks, bullshit walks. And you think I will have the guts to go and tell you, hey, I'm your son. You're a good-looking son. Kahit biruin ko pabiro it's not funny. And it's not, and then nasasabihin sa'yo, kahit na hindi siya, kahit mag-no siya, yung tignan ka, tapos irapan ka. Sakit. Di mo kakayanin. Yung, ngayon pa lang, nararamdaman ko hanggang ngayon
nung umiiyak ako. Diba? Nung pinahihirapan ako ng mga ano. Nung binubuli ako sa eskwela. Nung graduate ako mag-isa. You know? Tapos, magkakakaso pa ako sa eskwelahan na member akong fraternity, kick out din ako. Noon, kahit yung foster parents ko walang nagawa. Pero wala akong kaso. You know? Yung mga ganon, yung napagbintangan ka lang, hindi mo masabi dun sa foster parents mo kasi, ganyan ka naman talaga eh. Kung sino-sino sinasama mo eh. Masyado akong friendly lang talaga. Nung nasa showbiz ka na, hindi mo naramdaman na parang meron siyang intervention? Yung tunay mong ama? Meron. Kaya lang, it was too late. Alam mo yon yung, hindi ikaw yan. In denial ka? Not only that, dadaanin mo ako sa pera. Kasi gusto mo yan. Parang sabi ko, in all honesty, kaya ako nag-artista at ginalingan to have my real name. Those are not my names. I want to stand up. You want to start a new life? My life. A new identity? Yeah. No? Kaya mo ginawa yung Dindo Arroyo? Pinaghirapan ko. I worked so hard to have that. Kasi, hindi nyo kasi alam ang pakiramdam na anak sa labas. Or putok sa buho. Sana nga ako, ang request ko lang sa mga lalaki at babae. Sana ako kung gagawa kayo ng katarantaduan, huwag na nyo lagyan ng baby. Hindi ko naman pinipigilan silang magmahalan or magka-affair eh. Huwag nyo lang hong pababayaan na akala nyo tuta yung bata. Dahil mayaman si babae or mayaman si lalaki, hindi nagkasundo, hiwalay na or kinabit or affair. Sana ho, think between your ears and not your legs. Yun lang yung sa akin. Yeah. Diba? Ilan kami? Ilan kaming ganito? Madami yan. Tapos sabihin nila, ba't ngayon lang? Bakit? Damay ko kayo lahat? Ngayon lang nagtanong yung tao eh. Alam mo sabihin, hoy, ampun ako, interview mo ko. Papatunayan ko sa iyo yung tatay ko ganito. And you think I'll get rich? And you think I'll be a billionaire? Magkukontratista na lang ako, Dindo Arroyo na ako eh. No, but basically, yung at the end of the day, ang pinakakawawa dyan yung mga bata. Kaya ito, I hope hindi ko alam wala akong anak sa labas. Kung meron man akong anak sa labas, you're welcome. Hindi, binata ako. Binata ako ba't di kayo lumapit? Di ba? Kasi alam ko yung feeling. Eto, I will tell you. Alam na naman ng anak ko yan, alam rin. Yung first daughter ko is not my daughter. In-adopt ko yun. Alam mo, sagot nung foster parents ko, ba't pakakasalan mo yan, may anak yan? Ano, aampunin mo? Hindi ko masagot, hindi kaya ampun nyo rin ako. Di ba? And just to prove to them, ganito mag-alaga ng anak. Nakakausap niya yung totoong tatay niya kasi lumapit sa kanya eh. Ako, tatay mo, ganyan. Tawag niya Ricky. Pero when you met your wife, 1-year-old na yun. 1-year-old ding inabandon siya. So ako, as a good friend lang kami ng wife ko eh. Tinulungan ko siya, sabi ko, ito yung 1 week allowance, yung katulong ko, yan ang yaya ng anak mo. Ito yung panggatas. Sabi niya gano'n, binibili mo ako? Hindi, uutang ako sa'yo, mas malaki dyan, ano ka? Kasi akala niyo namumuhunan ako eh. Kasi mayaman sila. Tiga Forbes sila. Ako, alam ko yung feeling ng isang inabandon. Kaya, tsaka lang in-explain ko nung naging asawa ko na, bakit mo nga ako tinutulungan nun? Kasi ampun ako. Tapos pinakita ko sa kanya lahat. Tapos tinuro ko sa kanya. Grabe yung mga pinagdaanan mo sa buhay mo. Kaya ang galing kong kontrabida. Oo nga eh. Well, is there ever a time na nag-doubt ka sa iyong faith? Considering nga na ang wife mo ay namatay in your arms? Your wife died because of stroke while in your arms? No, kasi while dancing? No. The worst test that the Lord gave me is yung ipamukha niya sa akin, hindi ako anak nitong mga to. Yun ang pinaka-worst for you? At hindi ka tinanggap ng totoong tatay at nanay mo. Mas masakit yun kaysa sa mga lahat ng pinagdaanan mo. Oo naman. I don't think any. Di ba yung death of your wife, cancer, and all? Hindi ko na makikita lahat to na galing sa Panginoon yung tulong na yan
Doon pa lang natanggapin ko at hindi nasira ulo ko, hindi nasira ang buhay ko. You know, minsan na kasi, di sobra ng galit nila sa akin, yung binibintang nila sa akin, yun ang ginagawa ko. Pinipikon ko na sila. Yun naman ang ugali ko. You know? If there's a word na smegma, ako yun. 2 days, 1 day. Mga ganun lang. Oo, pero yung buong dumating ang punto, wala na yung mga anak niya. May mga asawa na. Ako na nag-aalaga sa kanya. Ay, ikaw rin nag-aalaga sa kanya? Sa dalawa. Yung foster parents. Up to the end? Nung the end, pumunta sa akin na nasa ospital na, ganyan. Tapos, yung una muna yung nanay ko, may cancer. Binubuhat ko pa yun, dinadala ko pa sa lung cancer. Binubuhat ko pa. Nung si tatay na ang hindi na ako hindi na ako nagpakita. Hindi talaga ako, nagkaparti-partihan. Namatay, binibigyan ako ng kotse. Hindi ko tinatanggap. Grabe rin ang prinsipyo mo, Kasi nga pinatira mo na ako Yun na yun. Binigyan mo na ako ng bahay. Kahit na pangit yung naging sitwasyon, naging disente akong tao. I went to school. Diba? Natutunan kong kilalanin ng Panginoon dahil sa eskwela. Malaking bagay na yun. And then, there was a time pa na sabi nung tatay ko noon, comatose for about couple of months. Biglang gumising. I was living sa Silang. My twin sister, kaharap niya. Oh, andyan na pala si Dindo. Ay, samahan mo sa cafeteria ng ospital. Sa ospital to. ICU. Dumilat. Pakainin mo yung mga apo ko. Ang apo lang niya noon, parang tatlo pa lang, 4. Wala pa yung 2. Okay? Yung mga apo ko, 6 sila. Pakainin mo. Tay, sabi nung twin sister ko, wala pa si Dindo, nasa Tagaytay. Doon siya nakatira, hindi niya pa alam. Kasi nalaman ko na lang, patay na Dumunta sa akin, wala na, patay na. Up to the end, naalala ka pa rin niya. No? Hindi, kasi nga, di ba? Yun yung sinasabi ko. Sino nagsasalita? Ang Panginoon o ang tatay ko? Pero up to the end, wala talaga umamin sa kanilang dalawa na until now. ampun ka. Wala. Until now. Kaya nga sabi ko di challenge nila ako. Basta gagastos kayo Pero pag napahiya kayo, sisingilin ko kayo. Yeah. Di ba? So you're not in good terms with your sisters ngayon? No, we're still speaking. Nagtampo nga siya nung napanood niya yung kay Chiquitan. Sabi niya, ba't naman ganon? Sabi ko, bakit? Masama ba magsabi ng totoo? O di contest mo. Come with the write-ups. Talk to some, bloggers. Contradict mo. Pahiyain mo ako with papers and everything. O ngayon, kilalanin natin. Harapin natin yung totoong nanay na buhay pa. Guguloy mo yung pamilya? Pahihirapan mo yung mga anak? What's supposed to be my half-brother? Hindi naman ako ganun kabobo. Pinagdaanan ko na yung hirap bibigay ko pa sa iba. It continues. Itong ano mo. This is the only proof that I'm living with the Lord. Kasi kung wala akong Panginoon at wala akong pusong maging mabuting tao, wala na. Yeah. I could have destroyed. Total, wala akong pangalan kaya lang I created the Dindo Arroyo. Yeah. Na pinagmalaki na rin ng mga anak ko. Na nakakuha na rin ng awards. Na ang daming pelikulang ginawa. Na na-entertain ko milyon-milyon tao. Pero sa likod ng sitwasyon ko na malungkot, ang dami ko napasaya, ang dami ko natulungan. And thank you. Thank you for doing that for our Filipino audience. Kaya katulad nung kay Dr. Tan, hindi ko pinagdamot yun. Ano pakiramdam mo na nailalabas mo na lahat ng yun ngayon? Mabigat in a sense na tumanda ako, hindi ko naramdaman maging anak. You know? Tumanda ako, nagkaasawa ako, nagkaapo ako, hindi ako kinilala. Being a person, not being an actor, not being Dindo Arroyo, but being a person. Yun ang pinakamasakit. Tapos alaiting ka pa. Tapos halos pakulong ka pa. You know, na hindi naman nila alam kung anong lalim ang sakit na inaabot. Yeah. Pero, sabi ko nga sa'yo, kung saan ako bumubunot ng lakas, sa Panginoon lang. Kasi nga sa tingin mo, meron pang dadaig na masakit na kwento ng buhay na
isa kang bastardo. But when they get to say, nakakatuwa na sinabi mo, "Uy, hindi yung text ng mga iba, ang talino mo." It's from the Lord. Yeah. It's from the Lord. The Lord's the one telling me what to say. I always get to watch my words. Pero, kumbaga, yung mga sitwasyon na inaabot ko, minsan sila na gumagawa eh. Because I believe in you, sige, gawin mo to. Gagawin ko. Yung pala, gagawa nila ako ng problema. Dahil, for a certain amount. Alam mo? Yun yung frustrating doon. But, to put everything in perspective, hindi ako nagkukwento dito para gawin yung pelikula ang buhay ko. Para pelikula. Di ba? Or teleserye. Ang gusto ko lang paabot sa lahat, please lang po, don't give judgment kagad sa mga anak sa labas or ampon. Kasi pinakamahirap po na sitwasyon to. Kasi ako na magsisigurado, hindi nyo kaya. Hindi kakayanin. I was so blessed. Bata pa lang ako, kinuha na ako ng Panginoon. Hindi ko siya hinanap. Kinuha niya talaga ako. Literally, I know He was doing that for me. Because no one until now to stop the politeness of lying. They're so polite. They don't want to tell everything. Everybody, the lies. Diba? You're trying to prove that you're a polite person, you're ganito, ganyan, but you're living in a lie. Yeah. And I get to suffer. Pero ang ginawa ni Lord, kinuha niya. Kinompensate niya lahat ng mga pagkukulang nila. Ano regalo? Binuhay ako. Tama. Binigyan ako ng 5 anak. Yung isa, minahal ako na parang tunay na ama. Yeah. Diba? Bumabawi si Lord sa'yo. And I always say, di ba nung sinabi ko? As a true father. Yes. Buhay ang Panginoon. Yeah. Wait, thank you Thank you. It's my for pleasure. Inspiring our viewers. It's my pleasure. I hope hindi kayo manawa. At sana lahat kaming mga maliliit na artista bigyan ng pagkakataon. At thank you dito sa ating venue ngayon. Sige, let's shout out muna sa kanila. Dito po yan sa Barangay Binyan, Kaperahan. It's a new coffee shop near Lasal and Don Bosco. Dito po sa Barangay Binyan. Owner, Lea Saltera. Thank you very much po. Thank you, Lea. Thank you. At pag pumunta kayo rito, yayaman kayo. At saka ang sarap ng kape. Sarap ng kape. Kaperahan. Ang ganda ng pangalan, no? At meron din sila itong coffee shop na to. Meron silang isang room na meeting room na pwede kayong maging... Pa-reserve, no? Yeah, pa-reserve o kaya meron kayong project, pwede kayo. Thank you. Thank you very much. Thank you. It's my pleasure, Idol. Why is dating a science? Marunong ka magmahal. Pero ang dating kasi, skills yan. Yun yung usually nasasawi sa love. Nag-feeling ka dahil hindi mo alam yung mga sign. Mas gagaling tayo sa paghahanap ng pag-ibig. Mas tatama yung taong pipiliin natin kapag alam natin yung mga basic na prinsipyo sa pag-filter at pagpapakilala sa tao. May 3 kaming unang tinatanong. Doon namin malalaman kung ang client ay ready na sa pag-ibig or hindi pa. But usually, when we're talking about young couples, the physical connection is a big part of it. It needs to be, like satisfied, and it needs to be talked about. Yes. Or else, I have this term, and one of my trending videos went like, the reason why some people cheat is because they outsource the sexual connection part, diba? No? Usually, habang tumatanda tayo, lumiliit yung pool natin na makakahanap ng the one. Imbes na pumunta ka sa bars every weekend, pumunta ka sa burol o kaya mga kasal para makahanap ka. Uy, mamu, kasi it's a good avenue to meet potential partners in burol. Why? Because when you're in burol, emotions are heightened. May umiiyak, very sympathetic yung mga tao. So, mas open ang puso ng mga tao. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes, and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice.
Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi coffee machines. Enagic from Japan, Kangen water machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.